Matindi kayong ICC kayo. Ngayon, lantad na po sa buong mundo yung corruption ninyo. Alam nyo po, ito lang po ang tanging korte na ganyan kagarapal. Mga adik yung mga hinayupak. Hindi pala mga adik, mga mukhang adik kayo. Hindi na po to simpleng usapin ng tama ba mag-conduct ng war on drugs. Ito po ay usapin na po ng corruption sa politika, no? Nakakahiya kayong ICC kasi kaya pala kayong kontrolin ng politiko dito sa Pilipinas para yung ma-eliminate yung kalaban nila. Grabe. Antindi. Inosente si Rodrigo Duterte. Yan po ang pahayag ni Kaufman dito po sa nagaganap na hearing. Ang ganda po ng depensa ni Kaufman, punto per punto. Nasagot niya po yung prosecution at ito po ang pinakamatinding dagok sa prosecution. Yung kayo po, pinakikita po yung prosecutor ng ICC ay kayang-kaya pong mapaikot, no, ng mga politiko rito na kalaban ng mga Duterte. This is political, no? Sinita niya rin po yung ICC ni Kaufman, bakit hindi rin iniimbestigahan si BBM? Meron pong mga patraidor na gumagawa, nakikipag-deal sa ICC at ito po ay pinagmalaki, no? Ito po ay isa sa mga nilantad kahapon ni Kaufman. Ano yung sinabi ni Kaufman? Sige, para tayo po ay ituloy-tuloy po natin yung kwento hanggang kay Kaufman. Kung hindi nakikipagtulungan yung Pilipinas, sino nakikipagtulungan? Bakit sila narito? Ngayon, establish na po natin yung sinasabi ni BP Sara na nakapasok po dito yung ICC. Kung nakapasok po dito yung ICC at sinasabi po ng marami, sabi rin ng mga 18, di ba? Na sila po ay binigyan nila ng $2 million. Okay. Ito po ang sinabi ng sino po yung nakikipag-deal sa kanila? Sino po yung kumukuha ng kung hindi naman lumalantad tong mga ICC? Actually, yan ay lihim na lantad eh. Alam po natin lahat na narito yung ICC. Di ba? Nung panahon na yan. Alam po natin na sila po ay nagko-conduct ng investigation. Paano sila nakakapag-conduct ng investigation? Naroon po sila sa isang 5-star hotel, dinadala po sa kanila yung mga testigo. Sige. Eto po. Paano po yan? At sino po yung nagdadala? Eto po yung galing kay Kaufman. Sabi niya, someone calling himself Marcos silent partner. Nagyayabang yung tao na to. Siya daw yung silent partner ni Marcos. Brag about sending witnesses to the ICC. Nagyayabang na siya yung nagdadala ng witnesses sa ICC. Siguro, maideya kayo kung sino yung tao na yan. Thank you very much muna kay PB na nagbigay po sa atin ng 320 yen. Okay. Siguro naman may ideya kayo kung sino po itong tao na to. Since he holds no government post, so yung mga nasa gobyerno, hindi po sila kasal, hindi po sila yan. Ito po ang taong tinutukoy ni Kaufman na silent partner di umano ni Marcos, pinagmamalaki niya nung tao mismo na siya ay silent partner. Ito po ay walang posesyon sa gobyerno. Ito yung lagi kong pinagtataka eh. Walang posesyon sa gobyerno, pero pag nagsalita, kinocover lahat ng media. May ideya na kayo kung sino yan, no? Hindi siya sekretary, hindi siya pero ang kapangyarihan ng kanyang mga salita. Pag sinabi niya na ICC magkakaroon ng warrant, may warrant.
Pag sinabi niya na ganito, hindi po yan si Conti kasi dalawa sila nagsasalita Si Conti tsaka tong tao na to na parehong hindi taga-gobyerno tungkol sa ICC. So, nagyayabang siya na kaya siya nagbibigay ng mga witness sa ICC. Marcos conveniently cooperates through him. Dahil hindi siya taga-gobyerno, nakakapag-coordinate, nakakatulong si BBM na dininay niya na tumutulong yung gobyerno through this person na hindi taga-gobyerno. 'Di ba? Pero sino po ang nagmalaki niyan? Ayon kay Kaufman, yung mismong tao na to. At saan po ang patunay? Mayroon silang telephone conversation na hawak. Pinapakita ebidensya ni Kaufman na nagyayabang tong tao na to na siya yung silent partner ni BBM. Ugnay-ugnay, di ba? Ugnay-ugnay na lahat, di ba? Nare-realize natin ngayon. Oo nga, no, bakit parang ang kapangyarihan nitong tao na to, wala naman siyang tungkulin sa gobyerno. Ano pa nagaganap? The ICC sends list of witnesses. He coordinate with Marcos government, no? Yung ayon sa pagkakaintindi ko kay Kaufman nun, ano ang kailangan ng mga witness ng ICC prosecutor? Sasabihin lang dito sa tao na to, na silent partner ni BBM, siya na bahalang magbigay ng kung ano yung, kunwari, ang kailangan naming witness ay ganito. Kinakailangan na siya mismo ay triggerman. Siya mismo ay So maghanap ngayon yung silent partner na to. Maghanap ng mga witness. Siya po ang nagpo-provide. Napakaswerte ng ICC. Hindi na sila. Kaya pinipresent ni Kaufman yan, pinipresent niya sa mga judges na hindi talaga nag-imbestiga yung ICC. Meron lang silang kakutsaba, etong kailangan naming mga witness para madiin si Duterte, bahala na yung tao na to na silent partner kuno ni BBM. Bahala na yung mga tao na yung tao na yun na maghanap ng mga witness. Okay. He coordinates with the Marcos government to secure immunity and pardons, and Marcos obliges. So nakakakuha siya ng mga witness na ang termino nga ni Kaufman dyan aminadong mga kriminal, murderers, ang mga witness na to. At pangangakuan ng immunity at magkakaroon sila, mawawalan sila ng kasalanan. Sa madaling salita, yung prosecution's key witnesses ay ang taong ito, yung silent partner ni Marcos, ang nagtatrabaho. Hindi po ang ICC yung naghanap, kundi yung silent partner na ito. Badong, bakit hindi pinapangalanan sa ICC? Kasi nga, ang sinasabi ng ICC, kinakailangan proteksyonan natin yung mga yan, redacted. Para daw hindi tirahin. Kilala na po ng buong Pilipinas kung sino yan. Kilala na po ng buong Pilipinas yan. Hindi nyo na po yung sinasabi nyo na gagalawin yan. Nako, matagal na po kung talagang sutil si Tatay Digong. Yung pinipresent ni Dilima na kaya siya pinakulong dahil pinag-initan siya. Bakit itong silent partner na to hindi pinag-initan? Mas grabe bumanat to kaysa kay Dilima. Sabi po ni Tricia M, ito po ang kanyang hinala kung sino ang taong to. Si Tricia M to Who could that be? Someone out of job since Duterte's time. Someone was taken these self-confessed murderers under his wing. Ito raw po ang profile. Hulaan nyo raw kung sino to.
Ito raw ayon kay Tricia M., well-versed in fabrication. Remember the infamous Excel spreadsheet? A B-movie producer of Bikoy and totoong narcolis. A full-time conspiracy theorist. Dragon Tattoo. Tita Nani. Di ba? A masterclass in underhanded back channel. Doon sa back channel sa West Philippine Sea, Scarborough Shore. Kaya hindi nyo na po kinakailangan itago. Kilala na po ng lahat kung sino tong tinatawag na silent partner na nagpo-provide ng mga testigo.